Mga kwento ni Felmo. Ang kwentong maririnig nyo ay hango sa totoong pangyayari. Karanasan ito ni Topel. Dekada 80, sa Lambunaw, Panay. Ayon kay Topel, sa taong nabanggit umano ay matunog sa lugar nila ang mga nilalang na kung tawagin nga, mga aswang. Tama. At base sa mga naririnig niya noon, ang mga aswang umano na ito ay galing sa ibang lugar na napadako lang. Nangyaring nalaman ng mga tao na may gumagalang ay noong minsang magkaroon daw ng pambabagat. Mag-ina umano yon na papauwi galing sa Iloilo at ginabi ng uwi. Habang naglalakad sa gilid ng kalsada, bigla na lamang umanong may lumabas sa kabilang banda mula sa masukal na parte. Ang mag-inang ito ay wala lamang umano. Kaso, nang sipatin ang dalawang tao, umupo at tumapa ito sa lupa. Yun bang parang nakatuwad? At dahil nga hindi nakaila sa ina na ang ganitong klaseng kilos ay galing sa mga ganong nilalang, kaagad silang tumakbo ng mabilis nun. Hinabol ang mag-ina at kamuntikan pang maabutan. Mabuti na lamang umano, may napadaang sasakyan at tinamaan ito ng liwanag. Kung kaya't mabilis na lumayo at naglaho na lamang sa kakahuyan ang dalawang nilalang na yon. Hindi lang yon ang pambabagat, kung hindi maraming beses na itong nangyari. Sa kabutihang palad ay wala namang napabalita ang napatay. Dahil sa lahat ng pagkakataong yon, tila ba sinadya ng tadhana na makaligtas sa mga tao. Ang lugar kung saan nangbabagat ang aswang, malapit lamang ito sa lugar kung saan naroroon ang bahay nila Topel. Kaya't apektado sila sa sitwasyon. Hindi lamang ang pamilya nila kung hindi halos buong nasasakupan ng maliit na nayon na yon. Ang ipinagtataka ng karamihan, yun lang mga gumagala ang tinitira. Ang masaklap pa dyan, magkakakilala lahat ng mga residente doon gawa ng maliit na nayon lamang yon. Pero ang tanong, saan nakatira ang aswang? Kaya yon, nabuo ang konklusyon na dayong aswang ang mga ito. Si Topel pala, ikalawang anak na mag-asawang itago na lamang natin sa pangalang Hernan at Amalia. 16 na taong gulang na si Topel noong mga panahon na yon. Dalawa lamang silang magkakapatid. Ang kuya naman ito ay itago natin sa pangalang Arado. Nasa 19 na taong gulang. Parang may sariling mundo umano itong si Arado. Napakatahimik at minsan lamang lumabas ng bahay. Ilang distansya mula sa kalsada ang kanilang bahay. Bali nasa liblib yun. Ang mga kapitbahay nila naman ay magkakalayo at madalas naroroon ito sa malapit sa kalsada. Kumbaga, ang kanilang tahanan lamang ang bukod tanging nasa makahoy na lugar. Ang likuran nito ay malawak na sakahan na kung saan naman sa kabilang banda. Ibang dayon naman yon, pero malayo ito. Gayon din umano ang nangyayari sa kabila. May pagpaparamdam ng aswang pero hindi katulad ng sa kanilang lugar. Nambabagat talaga. Nagkaroon umano ng katahimikan mga 2 buwan. Yung tipong wala nang nagpapakita pa. Tapos may dayo noong isang lalaking napagkamalan pa nga nilang baka ito ang aswang nun. Itago na lamang natin ito sa pangalang Dan. Pumupuslit si Dan sa isang bahay doon na kinikilala ang tao bilang kaanak. Sa pagkakatansya ni Topel,
nasa edad 30 taong gulang na ito. Nagkaroon ng haka-haka. Siyempre, hindi na kasi noon bumalik sa pambabagat ang dalawang aswang. Sakto pa talaga kung kailan dumating itong si Dan. Pero ayon kay Topel, mabait naman umano ito. Base na rin ito sa naririnig niya sa kapitbahay kung saan nakatira ang Dan na yon. Napadayo lamang umano sa lugar dahil nga namatay na ang mga magulang niya. At may lupain si Dan sa lugar na nais daw nitong pagtayuan ng bahay. Hanggang sa nawala na lamang yung mga haka-haka na yon. Parang kinikilala na ring taga roon si Dan. Lagi itong nakikita ni Topel na nasa isang sakahan. Wari pa niya sa sarili. Baka ito na ang lupain ni Dan noon. At nagkataon pa talagang kanait o katabi lamang ng lupain nila. Sa unahan lamang ito ng kanilang bahay. Bali sa timog banda. Nga pala, ang bahay nila Topel ay isang palapag lamang din pero may kalakihan ito. Gawa sa semento ang kalahati, habang ang kalahati naman amakan. May 2 silid yon. Mga 1 hektarya lamang ang layo. Bahay naman na ni Dan. Kinakawayan pa nito si Topel na para bang pinapalapit. Ito namang tatay niyang si Hernan. Sinasabihan siyang wag lalapit. Wag makumpiyansa. Dayo umano ang tao at baka totoo nga ang sinasabing aswang ang lalaking yon. Ang mga pambabagat umano, baka pagsuri lamang yun sa lugar. At nang masigurong walang sumubok na tumugis sa aswang, aba, pinili na siguro ditong manirahan. Tay, kung makapagsalita naman kayo sa tao, wagas ah. Kilala naman natin yung pamilya na kung saan siya nakatira, di ba? Di ba kamag-anak kayo ni nanay sa side ni Lola? Magpinsan nga si nanay at Aling Sabel, di ba? Pamangkin niya ng asawa niya. Tingin ko wala namang kakaiba sa kanya eh. Kung meron pa dapat hindi na yan pinatira dito, di ba? Yun nga anak yung punto ko eh. Kamag-anak natin. Pero si Sabel lang. Yung asawa niya hindi. Basta, huwag ka nang lalapit ha. Hayaan mo yan. Tugon ng tatay. Sa mga sandaling ito, 10:00 ng umaga. Abala si Tatay Hernan noon sa kakagapas na mais kasama ni Topel. Si Nanay Amalia naman noon ay naroroon sa bahay kasama ni Arado. Hanggang sa lumipas ang 1 buwan at naitayunan ng kumpleto ang bahay ni Dan. Simpleng tahanan lamang yon na sa paglalarawan ni Topel ay isang palapag lang. Pero yung silid umano ay nakaangat sa lupa. Bali yung baba nito lupa lang ang ginawang sahig. Mahilig daw sa mga manok itong si Dan. At dahil nga mahilig din si Topel sa mga manok panabong, pinili niyang gumala sa bahay ng dayo. Mga hybrid umano ang mga manok ni Dan na galing pa umanong Bacolod. Doon nakilala ni Topel itong si Dan ng lubos. May pagkakomedyanteng tao. Tapos ay binigyan pa nga umano si Topel ng babaeng manok para paramihin. Habang nangyayari naman ang pagkakaroon ng ugnayan ni Topel at Dan, itong Tatay Hernan niya ay patuloy sa pag-abiso pero hindi nakikinig si Topel sa kanya. Minsan may isang okasyon. Kung hindi nagkakamali si Topel, piyesta nun. Likas na sa kultura natin kapag may piyesta. Siyempre, naroroon na halos lahat ng kasiyahan at sugalan. Tari ng manok, perya at marami pang iba. Naisama si Topel kay Dan sa pananari ng manok nun. Tapos noong sumalang na umano ang manok ni Dan, pansin ni Topel na parang baliw itong si Dan. Katabi niya kasi yon at kinakausap ang sarili. Si Dan lang ang naiiba doon dahil ang ingay ng mga tao. Nung manalo umano ang manok, kalmado lamang si Dan. Parang hindi masaya. Tapos noon, umuwi na rin kaagad sila noon. Nagtataka si Topel. Napakatahimik kasi ni Dan.
Nakakapanibago. Kanina lang ay parang baliw na kinakausap at ngayon wala nang imik. Kuya Dan, may problema po ba? Tanong ni Topel. Pero hindi nagsalita itong si Dan. Bumilis ang lakad na wari ba'y nagmamadali nun. Hindi naman pinagtuunan ng pansin ni Topel. Nang makarating sila sa bahay, binigay ni Dan ang bihag na manok kay Topel. Sa kanya na umano ito. Masarap gawing inihaw. Walang naging opinyon si Topel pero habang papauwi siya, hindi maalis-alis sa isip ni Topel ang nangyayari kay Dan. Talagang binabagabag siya nun. Kinagabihan, tinatanaw niya ang bahay ni Dan. Nakita niya ang kaibigan. Naroon ito sa harap ng bahay. Hinahapuhap ang manok at nakatingin ito sa kanilang tirahan. Yung titig pa umano nito, parang galit. Nagtaka noon si Topel kaya lumabas siya at pasimpleng nagpakita pero tumalikod itong si Dan at naglakad papasok ng bahay. Aminado si Topel na may problema nga si Dan. Pero ang tanong, ano naman yon? Apektado siya dito kasi nga naninibago talaga si Topel nun eh. Sa patuloy na pagkabagabag, pinunta ni Topel ang bahay ni Dan. Binati pa niya ito sa labas at sinabing pwede ba umano silang mag-usap noon. Lumabas naman itong si Dan tapos naupo sa gilid ng pinto. Kuya Dan, ano ba talaga? Kaninang umaga nakangiti ka pa. Ngayon parang ang sama na ng mukha mo. Pasensya na kuya ah. Nagulat lang kasi ako. Nagbuntong hininga na si Dan. Umiling-iling. Tumayo ito at naglakad patungo sa likod ng bahay. Sumunod naman si Topel hanggang sa huminto si Dan sa harap ng umanon. May aswang dito. Nararamdaman ko siya kanina sa tarian ng manok. Ano po? Aswang? Teka, paano niyo nalaman? Tanong ni Topel. Ayon naman kay Dan, alam niyang siya ang pinaghihinala ang aswang sa lugar. Ito na rin ay dahil sa abiso ng kanyang kaanak o mano na nakatira dito. Yun na ang asawa na si Aling Sabel. Pero baliwala lamang sa kanya yun dahil hindi naman totoo. Aminado siyang alam niya ang sitwasyon sa lugar bago pa siya manirahan. Na may aswang umanong ng babagat nun. Kumpirmadong taga rito yung aswang Topel. Pero wag mo nang alamin kung paano ko nalaman. Hindi mo rin maiintindihan ang lahat. Pakisabi sa tatay mo. Mag-iingat siya. Po? Bakit po? May mangyari ba kay tatay? Naguguluhan po ako. Hindi ko kayo maintindihan. Basta, pakisabi sa tatay mo na mag-iingat siya. Sabihin mo galing sa akin yung abiso. Umuwi ka na. Litong-lito si Topel ng mga sandaling yon. Wari ba'y may malalim na hugot itong mga binitawang kataga ni Dan na palaisipan sa kanyang diwa. Kukulitin niya na sana ang tao pero pinili niyang umuwi na lamang. Nang paparating na sa bahay, nakita niya ang tatay doon sa harap ng tahanan nila. Kagad niyang nilapitan ito at sinabi ang mga abiso ni Dan. Basta, yun lang po yung sabi niya. Mag-iingat daw po tayo. Naguguluhan ako tay. May aswang daw kasi sa lugar natin at doon niya to nakita sa tarian ng manok. Nararamdaman niya daw. Hindi ko makuha yung ibig sabihin niya eh. Teka tay, baka manghuhula yang si Dan ha? Baka po may mangyayari po sa inyo. Ano ka mo? Sabi niya yon. Ano bang meron sa kanya? Sabi ko naman sa'yo na iwas-iwasan mo yung taong yan eh. Mag-iingat pa daw ako. Ano yun? Ako yung bibiktimahin ng sinabi niyang aswang? Parang ganoon yung pagkakaintindi ko tay. Sige po tay. Pasok na ako sa loob. Tugon ni Topel.
Sa mga sumunod na araw, nakapagtatakang hindi na silayan ni Topel si Dan. Hinahagilap ito ng binata. Nagtanong pa siya sa pinsan ni Nanay Amalia na si Aling Sabel pero ayon kay Aling Sabel, hindi niya daw alam kung saan nagpunta itong si Dan. Hindi naman kasi nagpaalam sa kanya. Katunayan niyan, napasma na umano ang mga manok ni Dan noon. Kaya si Topel na ang nagpakain dito. Sinisilip niya ang loob ng bahay pero wala talagang tao noon. Nakasara ang pinto at wala din doon ang tsinelas ni Dan. Hanggang sa umabot na lamang umano ng 1 linggo, nakita niya muli si Dan. Kaagad niyang pinuntahan ang bahay nito. Nagpasalamat sa kanya si Dan dahil sa pag-asikaso ng mga iniwang manok noon. Dito ay sinabi ni Dan na may pinuntahan lamang siyang importante. "San ba yun, kuya? Nag-aalala tuloy ako sa'yo." "Sa gubat lang. May ginawa lang ako." "Sa gubat? Ano namang gagawin niyo doon tsaka saang gubat ba?" Dagdag ni Topel. Ang sabi naman Dan, ang sa gubat lang na malapit sa kanilang lugar. Gumala-gala lamang umano ito at nangaso nun. Parang sasabog ang ulo ni Topel sa mga sandaling yon. Hindi niya talaga maintindihan si Dan pero kahit anong tanong niya dito na kung ano ba talaga ang meron sa dayo, hindi naman sinisiwalat ni Dan. Hanggang sa isang hapon, napag-utusan ito ng kanyang tatay na pumunta sa kabilang baryo. Gusto manong makita si Topel ng kanyang lolo at baka may ibibigay ito nun. Bali ang lolo at lola ni Topel ay nasa kabilang baryo lang. Sa side ito ng kanyang nanay Amalia. Nagtaka naman noon si Topel. Siyempre, yun pa lang ang mga sandaling pinapunta siya ng tatay niya sa mga lolo. Paano ba naman? Hindi talaga siya pinapapunta doon noon pa. Gawa ng pangit tumano ang ugali ng kanyang lola. Tapos ngayon para bang sinabi ng kanyang tatay na namimiss siya ng mga ito. Hindi naman siya nagbigay ng komento. Etong tatay ni Topel ay napuro na lamang abiso sa kanya. Para bang lahat ng mga tao, iniwasan ito. Maging ang mga kaibigan nga noon ni Topel kapag napapabisita sa bahay ay pinapauwi ka agad. Yung pagpapauwi pa, parang tinataboy. Tumango si Topel at sinabing tatapusin niya lang ang pagpapakain ng manok. Habang nangyayari naman yon, napansin ni Topel si Arado na wari ba'y may inaantay. Naroroon ito sa likod ng kanilang bahay. Hindi mapakali ang kinikilos hanggang sa nakita niya ang tatay na lumapit sa kapatid. Nag-usap ng panandalian at ilang saglit lamang ay umalis na mga ito. Nagtataka naman noon si Topel. Hindi naman lumalabas ng bahay si Arado. Kahit pa nga may ipinag-uutos sa mga magulang nila, siya ang nababalingan ng utos nun. Kumbaga, imbis na si Arado ay siya ang sasalo na mungkahi ng mga magulang. Sa kabila noon, inisip niya na baka may importanteng lakad lamang ang dalawa. Matapos niyang mapakain ng mga manok, kaagad siyang naghanda sa pag-alis. Habang naghihilamos sa isang poso malapit sa kanilang bahay, nakarinig siya ng pagtawag. Pangalan niya ito. Pagsipat niya kung sino, nakita niya si Dan na kinakawen siya nito sa bahay niya. Kaagad namang lumapit si Topel. Nagtanong ang binata kung ano ba ang sadya ng kaibigan. "Sumama ka sa akin, Topel. Dali! Malapit na maggabi." Hindi po pwede. Pinapapunta kasi ako sa bahay nila lolo. Baka gusto ako makita. Yun din yung kasi yung sabi ng tatay ko. Alam kong naguguluhan ka sa akin, Topel. Maraming katanungan ang hindi ko nasagot. Gusto mo bang malaman lahat? Bueno, sumama ka sa akin. Pamimilit ni Dan nun.
Napakunot ang mukha noon ni Topel. May punto naman si Dan. Pinag-isipan niyang maigi. Mukhang napakaselan ng mga isisiwalat ni Dan pero timbang lamang ito sa kung anong sadya ng kanyang lolo. Hanggang sa nakapagpasya si Topel. Total, naroon na lamang din. Napili niyang ipagpabukas na lamang ang pagpunta sa lolo at lola. Hindi na lamang siya uuwi ng bahay. Sa halip, pagkatapos niyang samahan si Dan, dederecho na lamang siya sa bahay ng kanyang lolo. Kagad siyang umuwi ng bahay at nagbihis nun. Nakasando lamang si Topel. Nang makabalik na ang binata, umalis na sila. Akala pa noon ni Topel na patungo sila ng sentro. Kaso ang ipinagtataka niya, patungo sila sa likod na lugar. Waribay sa gubat ang punta nila. Binagtas nila noon ang malawak na sakahan hanggang sa makarating sa kabilang nayon. Hindi gaanong marami ang bahay dito kumpara sa nayon nila Topel. Tapos ang kasunod noon, gubat na. Hindi siya kumikibo. Hindi din naman kasi nagsasalita si Dan noon. Napakatahimik at seryoso na mukha. Tapos ay may nakasukbit ditong mahabang itak. Malaking katanungan yun kay Topel. Dahil yun pa lamang ang unang beses niyang makita si Dan na may daladalang itak. Hanggang sa tuluyan ng dumilim, nasa loob na sila ng gubat na mga sandaling ito. Dito ay nagsalita si Dan. Ayon sa dayo, sa kabilang parte daw ng gubat ay ibang lugar na at nasasakop na ito ng ibang lungsod. Sobrang layo na ng narating nila. Yun lamang ang narinig niya kay Dan at hindi na muling nagsalita pa. Hanggang sa nakarating na sila sa kabilang lungsod. Sakop na ito ng Kalinog. Talagang napakalayo na nun. Ang masaklap, nasa kanluran pa sila at sobrang liblib nun. Nakikita ni Topel ang mga maliliit na liwanag pero nasa baba ito. Dito na nagtanong si Topel kung ano ba ang gagawin nila sa lugar. Ang sabi ni Dan, mamaya na daw kapag nakarating na sila sa totoong sadya nito. Doon niya na ipapaliwanag ang lahat. Hindi pa pala tapos ang paglalakbay nila. At totoo nga yun. Bumaba pa sila. Pangpang yon at nakarating sila sa isang kalsada. Walang kabahay-bahay dito. Mga poste lang na magkakasunod pero ang ilan ay walang ilaw. Nagmistulang lutang si Topel noon. Paano ba naman kasi mangmang talaga siya sa kung anong ginagawa nila. Hanggang sa napansin niyang para bang sumimangot ang mukha ni Dan. Tapos ay panay sipat nito sa kanya. Kinabahan si Topel noon. Kaagad niyang naisip na baka may gagawin si Dan sa kanya. Tapos lumayo lamang sila ng lugar para walang makakaalam. Huminto si Topel at naganap ng lugar kung saan tatakbo. Ano bang ginagawa mo? Malapit na tayo ah. Seryosong wika ni Dan. Nakakaramdam na ako ng hindi maganda. Para kang kriminal eh. Papatay mo ba ako? Bungad ng binata. Ano ba yung pinagsasabi mo, hayop ka? Hindi ako kriminal. Dali, sumunod ka at nang tayo ang mauna sa lugar. Masama mo kasi makatitig, kuya eh. Parang papatay ka ng tao. Ano ba't talaga yung ginagawa natin dito? Dito na ipinaliwanag ni Dan na ang paglaho niya ng isang linggo at pagmamatsyag gumano sa mga aswang. Inaalam niya kung saan ito madalas magpakita. Katunayan, kilala niya na ang mga ito. Natanong naman ni Topel kung sino-sino ang mga yon. Pero umiling si Dan at sinabi nitong mamaya na daw. Nagdadalawang isip si Topel na sumunod pa. Hanggang sa iniwan siya ni Dan sa lugar at nagwika ito ng, bahala ka dyan. Umuwi ka.
Yan ay kung alam mo yung pauwi. Napapailing naman si Topel ng mga sandaling yon. Wala siyang nagawa kung hindi ang labanan ng takot at sumunod na lamang kay Dan. Pero dumampot siya ng bato. Kung sakaling may hindi magandang gawin ng tao sa kanya, babatuhin niya umano ang muka. Basta, desperado na si Topel noon. Ilang saglit lang ay nagmungkahi si Dan na kumabig sila sa isang banda. May tinuro itong bahay doon at sinabing ilang distansya dito. Magbabantay sila. Dagdag pa ni Dan, ang mamatyagan nila ay ang 2 aswang. Mambabagat umano ito nang mapapadaan sa lugar na yon. Namamasakali na bigyan ng pagkakataon na makapamiktima. Sigurado ka ba diyan? Baka naman niloloko mo ako ah. Tingin mo ba nagbibiro ako? Dito sumunod ka sa akin. Ayan, dito banda. Magtago tayo rito. Mungkahi ni Danon. Matapos noon ay tinarak nito ang itak sa lupa. Tapos para umanong baliw. Papaano ba naman kasi nagdakot yun ng lupa at pinahid sa bisig, leeg at muka. Napapailing na lamang noon si Topel. Hanggang sa may nilabas na kwintas si Dan. Malaking kwintas ito. Sinlaki umano ng palad at parang bronze yon. Hanggang sa... Ano mong malalaman mo sa akin? Sa'yo na lang. Isa akong biyasa, Topel. Alam mo ba yun kung ano? Nakasimangot kasi mukha mo eh. Para bang albularyo. Ganun ako pero hindi ako nanggagamot. Antingero lang. 2 aswang na ang napatay ko at isang mangkukulam. At siguro, magiging 4 na lahat ng aswang na mapapatay ko kapag sinama sa bilang ang perwisyo dito. Pero hindi pwedeng mangyari yan dahil alam kong may mangungulila. Kumuha ka ng lupa at gawin mo yung ginawa ko. Dali! Ang gulo mo. Puro na lang pabitin. Ano bang talaga? Sino naman yung maiiwan ng aswang na sinabi mo? Tsaka talaga bang bihasa ka? Parang kabaliwan to eh. Sumunod ka na lang. At ito yung sasabihin ko sa'yo. Magbabago ang pananaw mo sa buhay pagkatapos nito. Sumunod na lamang si Topel. Hinilamos niya umano ang lupa na para ding baliw. Habang nangyayari naman yon, itong si Dan daw ay nagdarasal tapos ay tinapik-tapik ang balikat ni Topel. May kalakasan yon kaya medyo nabanas si Topel nun. Pero sa kabila ng lahat, sumunod na lamang siya. Hindi niya talaga alam kung anong ginagawa nila noon. Basta mas lamang sa isip niya na baka may gawin sa kanya si Dan kaya sinusunod niya na lamang ito at baka magalit pa. Kumbaga, kung kabaliwan man yon, sinakyan niya na lang. Basta ang iniisip niya noon kapag natapos na sila sa lugar, hindi niya na muli pang lalapitan si Dan. Nagkakaroon siya ng kutob na tama ang kanyang ama. Pero hindi aswang si Dan, kung hindi isang tao na nilayasan ng saktong pag-iisip. Matagal umanong nagdasal si Dan. Tapos hinahalikan pa nito ang kwintas sabay tingala at tawag sa ama. May konting liwanag naman doon sa lugar na yon gawa ng natapat sila sa isang poste. Pero medyo malayo ito. At siguro kung susumahin kapag tiningnan mula sa kalsada ang kanilang kinaroroonan, hindi sila mapapansin. Noong natapos na si Dan sa kung anong kalokohan o manong pinagagagawa nito, nag-antay sila sa lugar. Sobrang tagal na daw nun. Nakadapa lamang sila sa damuhan na ang harap naman ito ay panakanakang talahiban. Kating-kati na si Topel nun. Siguro, mga 10:00 na noon ng gabi nang mayamot na ang binata.
Doon na siya nagpasyang umuwi. Bahala daw umano, basta hindi niya na nagugustuhan ang nangyayari nun. Tatayo sana si Topel pero hinawakan naman ni Dan ng kanyang balikat. Madiin yon at pilit siyang pinapadapa. Ang sabi pa ni Dan, huwag daw lilitaw dahil katulad nila, naroroon na rin ang mga aswang. Nag-aantay lamang ng mabibiktima. Ang ipinagdadasal lamang ni Dan nun, sana'y walang mangyaring madugo. Napabitaw na ng mabigat na salita si Topel hanggang sa nakarinig ang binata ng kakaibang huni. Para umano yung napakalaking butiki na umeeko pa sa lugar na yon. Siguro naman, ngayon ka palang nakarinig ng huni na ganon. Aswang yan. Nakikiramdam at ginagamit ang huni para siguraduhin hindi mabubulabog. Manatili ka lang dyan. Nariyan lang sila sa tabi-tabi. Hindi madaling makita ang mga aswang, Topel. Ang ginawa ko kanina ay patago ang presensya natin, na parang katulad din nilang nagkukubli sa isang lugar. Hindi na lamang nagsalita si Topel noon. Minabuti niyang manatili hanggang sa may sumigaw na lamang bigla. Lalaki ito at nakita ni Topel na nagtatatakbo sa may kalsada. Dito na sinabi ni Dan na lumabas at nang bagat na ang mga aswang na yon. Kagad tumayo si Dan. Dumaan nito sa anino ng poste hanggang sa nakarating sa mismong poste at nagtago nun. Si Topel naman noon ay tumayo na. Nanlaki ang kanyang mga mata dahil may nakikita siyang maliliksing nilalang sa kabilang parte ng kalsada. Nasa dilim yun na aakalain mong mababangis na hayop. Sinusundan nito yung taong sumisigaw. Nagpapasuray-suray ito sa may kalsada at halatang lasing ito. Lumabas na ng tuluyan si Topel. Sinundan niya si Dan. Naroroon na ito sa kabilang parte ng kalsada. Nakaangat ang itak habang sinisigawan ng dalawang humahabol sa taong yon. Pagkalapit ni Topel, doon niya nasilayan ang itsura ng mga aswang. Nakahubot-hubad ang dalawa at para bang naligo ito sa kung anong likidong makintab. Napakabaho umano ng lugar ng mga gabing yon. Mabaho pa ito sa singaw ng imbornal. Tao lang ang figura, pero ang papangit ng mukha. Basta, nakadapa umano ang isa habang ang isa naman nakatayo at halata dito na para bang nagulat. Kailan ba kayo titigil dyan sa bisyo nyo? Kapag may nakapatay na sa inyo? Perwisyo kayo sa lugar. Mga animal kayo. Op! Huwag mong tangkaing tumakas. Masusundan kita. Yari ka talaga. Bungad ni Danon. Yung dalawang nilalang ay hindi nakatuon ng atensyon kay Dan. Sa halip, nakatitig umano ang mga ito kay Topel, na siya namang dahilan kung bakit kumabig si Topel patungo sa likuran ni Dan. Ang sabi naman ni Dan nun, hindi makakapanakit ang mga aswang. Huwag daw matakot si Topel. Hanggat naroroon siya ay walang mangyayari sa binata nun. Lumapit naman si Dan sa dalawang nilalang. Yung isa ay tumayo na, pero umaatras ito ng paunti-unti. Hanggang sa nagsalita umano ang isa. Ang at sabi nito ay huwag daw silang pakialaman. Hindi naman ako nakikialam eh. May malasakit lang sa mga tao. May malasakit din ako sa inyo. Ano ba't nanggagambala kayo? Hindi na ba kaya ang kumain lang ng karne ng hayop? Bakit? Ano bang meron sa tao? Pareha lang naman, di ba? Kilala ko kayo. At kung ako sa inyo, ititigil ko ng ginagawa ko. Wika ni Dan. Nagalit umano ang isang aswang. Mabilis itong lumapit kay Dan pero tinaga ni Dan ng itak yon.
Tinamaan sa dibdib ng nilalang pero daplis lamang gawa ng kaagad nakaatras ito. Sumugod ang isa pa. Kala noon ni Tupel, tatagain ni Dan yon. Kaso binaba nito ang itak. Sinapak sa mukha yung sumugod. Ayon kay Tupel, napuruhan umano yon sa mukha. Dahilan naman na nagpasuray-suray ito at natumba sa lupa. Inumbahan ng pagsuntok ni Dan yung isa pa. Pero umatras ito at sinabing tama na daw. Pakawalan na lamang umano sila nun. Nakikita ni Tupel na bagamat daplis lamang ang tama ng itak pero nagdurugo yon. Ang sabi naman ni Dan, umalis na ang mga ito. Ayun, mabilis na naglaho sa dilim. Matapos lang noon ay sinabi ni Dan na pagka-uwi nila, malalaman na ni Tupel ang katotohanan. Nagtanong naman ang binata sa kung anong gustong ipukol ni Dan pero hindi na ito nagsalita pa. Naglakad na sila pabalik pero hindi na dumaan sa gubat. Sa kalsada na sila naglakad noon. Inabutan sila ng umaga bago pa sila makarating sa kanilang lugar. Hindi na tinuloy pa ni Tupel ang pagpuslit sa bahay ng abuelo. Pagod na kasi siya noon at pinili niya magpahinga na lang. Pagkarating niya sa bahay, nagtaka ang binata. Paano ba naman kasi nakakita siya ng balde na may lamang tubig pero kulay pula yon. Tapos may tela doon na wari ba'y basahan na pinahid sa sugat. Bumungad sa kanya ang nanay Amalia. Napakunot pa ang mukha nito at nagtanong, saan daw galing ang binata? Nagsinungaling noon si Tupel at ang sabi ay galing siya sa bahay ng lolo at lola. Ano pong nangyari dito? Ba't may dugo? Parang ang laki ng problema niyo na ya. Tanong ni Tupel. Balisa din kasi ang nanay niya. Halatang halata dito ang pagiging aligaganon. Hindi kaagad nakapagsalita ang nanay Amalia. Hanggang sa bigla na lamang kinabahan si Tupel. Kaagad pumasok sa isip niya na may hindi magandang nangyari sa kanyang tatay o hindi naman kaya sa kanyang kapatid. Dali-dali itong nagtungo sa may silid. Nakita niya doon ang tatay Hernan na nakahiga sa katre at may benda sa dibdib nito. Nagtanong siya kung anong nangyari, pero ang sumagot nito ay ang nanay Amalia niya. Ayon pa dito, lasing umano ang tatay Hernan at may nakaalitan nito. Pinatotohanan naman ito ni Arado na bigla na lamang dumating. Pero napakunot ang mukha ni Tupel nun. Maga ang mukha ni Arado. Wari ba'y pinalo ito ng isang malaking bagay. Ilang saglit lang ay nakaamoy si Tupel ng baho na pamilyar sa kanya. At kung hindi siya nagkakamali, ito ang amoy ng aswang noong nakaraang gabi. Tinitigan niya ang tatay Hernan. Nanlalaki ang kanyang mga mata. Hanggang sa, may hindi ba ako alam sa pamilya natin, tay? Nay, may nililihim ba kayo? Tama si Dan. Magbabago nga ang pananaw ko. Kayo ni Kuya yung nananalasang aswang dito, di ba? Ang hayop kayo. Mga demonyo. Kayo yung nakalaban ni Dan kagabi. Galit na wika ni Tupel nun. Mabilis na lumabas ng bahay si Tupel at patungo ito sa tirahan ni Dan. Hinabol naman siya ng nanay at sinabing maghunos dili umano ang binata nun. Inamin ng kanyang nanay na aswang nga ang kanyang tatay Hernan. At ang nagmana dito ay walang iba, kundi si Arado. Pakiusap anak, sana maintindihan mo ang lahat. Tama, naiintindihan ko na. Naiintindihan ko na ang kasinungalingan ng pamilya natin. Ang buong akala ko pa, ibang aswang yung nananalaasa sa lugar. Kadugo pala natin, Nay.
Isang kahiyan to sa oras na malaman ng iba. Kaya nga nakikiusap ako sa iyo, anak. Huwag mong ipaalam sa ibang kung anong natuklasan mo. Kalukuhan na eh. Kinukonsinti mo pa. Ano bang pinakain sa iyo ng tatay? Kita mo, ito yung gumagambala sa lugar oh. Hindi pa kayo kinikilabutan sa pinagagagawa nila. Siguro nakapatay na sila ng tao nang hindi lang natin alam, no? Ang sabi naman ng nanay, dati pa niyang sinasabihan ng dalawa na wag nang manalasa pero hindi umano napipigilan ng sumpong ng pagiging aswang. Nagbibingi-bingihan lamang umano ang nanay sa mga kumakalat na balita noon. Hinayaan lamang niya mga ito. Tutal wala namang alam ang mga tao sa kung anong meron sa pamilya nila. Hanggang sa bigla na lamang dumating si Dan. Kinausap si Topel at ang sabi tanggapin na lamang umano ng binatang sitwasyon. Kahit anong gawin niya ay kadugo niya mga ito. At siguro'y mahal na mahal ng nanay niya ang dalawang aswang kung kaya'y walang imikito sa nangyari. Wala makakaalam nitong iba man ang Amalia. Kami lang dalawa ni Topel. Pero hindi dapat maulit yung ginagawa nila. Pwede namang hindi manalasa eh. Pwede namang hayop lang yung kainin kapag sinusumpong. Maraming aswang akong kakilala. Pero nagagawa naman nilang mamuhay ng tahimik. Kapag nangyari uli yung nangyari kagabi, ako na mismong papatay sa kanila. Bueno, narito naman ako at mababantayan ko ang lugar. Kapag may nangyari, wala akong ibang pagbibintangan. Hindi na lamang noon nakapagsalita si Topel. Napaiyak na lamang ito at tinanggap ang katotohanan. Kaya pala sinabihan siya ni Dan na abisuan na mag-iingat ang kanyang tatay. Hindi pala dahil sa ito ang punterya ng aswang. Kung hindi ito talagang aswang. At ang mag-iingat na kataga ay babala at baka mapatay sila ng mga tao. Sobrang laki ng pagbabago matapos nun. Wala na silang kibuan sa bahay. Si Tatay Hernan naman ay hindi na halos lumabas ng bahay. Hindi din makatitig ng diretso kay Topel. Wari ba'y naiilang ito? Samantalang si Arado, lumikas. Hindi kinaya ang lahat. Sinampal ng kahihiyan. Si Dan noon ay gumawa ng paraan para manumbalik ang saya ng pamilya kahit papano. Parating bumibisita itong si Dan sa bahay nila. Inaaya pa ng inuman si Tatay Hernan. Hanggang sa naglaon ay naging magkaibigan ng dalawa. Si Topel naman noon ay nasanay na rin katagalan. Hindi naman na nananalasa ang tatay. Hanggang sa mga manok na lamang ito. Pero paminsan-minsan lamang yon. Nanumbalik ng sigla nito. Si Arado naman ay hindi na bumalik pa. Ayon sa narinig niya sa tatay, lumuwas umano ito ng Maynila. Nagpadala kasi ito ng sulat at may asawa na umano. At kagaya niya ay nagbagong buhay na rin. Si Dan ang dahilan kung bakit nabunyag ang katotohanan. Pero si Dan din ang dahilan kung bakit nanatiling lihim yon. Masasabi kong malaking tulong si Dan, hindi lang sa lugar, kung hindi sa pamilya nila Topel. Hindi biro ang paggubli sa katotohanan. Pero dahil na rin sa malasakit, nagawa ito ni Dan. Binago niya ang buhay ng pamilya. Ang dating baluktot, natuwid na. Sino ba namang mag-aakala na ang isang dayong na pagkamalang aswang, ito pala ang re-resolba sa problema.